Hello guys! Welcome back to my channel. I'm Junior Benz, and for today's video, we'll be talking about real estate investment tips for first-time investor in the Philippines. Point number 1, learn the basics of real estate investing. So, let me begin by saying this, knowledge is power. Alam naman natin na pag nagkaroon ka ng kaalaman, magkakaroon ka ng idea, it will lead to a best decision dahil alam mo yung pinapasok mong landas. So basically, yun ang ating sinasabi, dapat alam mo. Meaning to say, pag sabihin natin alam mo yung basics, kasi minsan pag sinasabi nating real estate, natatrap tayo sa idea na we're just talking about condominium, we're just talking about house and lot. Marami pa kasing venue kung saan pwede tayong mag-invest. Just like meron tayong commercial real estate, meron tayong real estate investment trust, rental properties, crowdfunding, property development, multifamily properties, consider flipping investment properties, residential real estate, raw land, flips, investing in land, retail syndicated mortgages, rent out a room, REIT investor, real estate crowdfunding, industrial properties, multifamily investments, buy a rental property, buy your own home. So those are some of the venue na pwede tayong mag-invest when it comes to real estate. And syempre, kailangan nating malaman yung pros and cons. Ano ang maganda at hindi maganda pag tayo ay nag-i-invest sa real estate. Meaning to say, when it comes sa demand niya sa resources like capital, like yung time mo, baka nababagay ka sa condominium because ganito, pwede may mag-manage na sa property mo, or else pwede ka lang dito sa house and lot dahil medyo low yung tolerance mo when it comes to risk management, or pwede rin sa condominium kasi kahit na medyo pricey siya, pero high tolerance ka naman sa risk ng condominium or even sa mga commercial spaces. And syempre, dapat may idea ka din na ano na yung status ng Pilipinas when it comes sa GDP, Gross Domestic Product. So, at least alam mo na yung direction ng investment mo ay may magandang direksyon. Dahil alam pa naman natin na pag real estate ang ating pag-uusapan, it will take like years. Then the same way, dapat at least alam mo yung company profile na pinasok mo, yung company na pinag-investan mo na talagang legit or can stand, or mga established na ng mga company. Yun. Then yung second point natin is where to start when it comes to process and locations. So, ang pinaka the best na gagawin mo is pwede kang sumali sa mga groups. Alam naman natin na marami ngayong mga groups sa social media wherein sobrang dami mong information ang makukuha. Especially kung alam mo yung location mo na mag-ano ka lang sa Facebook or sa YouTube. Maraming information na makukuha mo. At least before kang mag-invest, meron ka ng knowledge. And then, pwede ka rin mag-ask ng referral. Kasi for sure, meron ka rin makakilala na into real estate. So, pwede ka nilang ma-assist. Then also, you have to deal with professionals para hindi masasayang at hindi kung saan-saan mapunta yung investment mo. Kasi sila ang magbibigay sa iyo ng information about direction ng inyong investment. Kaya dapat nasa mga legit lang talaga kayong makipag-deal sa mga right professionals. Okay? Yung mga right professionals kasi sila yung mga mag-guide sa inyo, magdi-deal sa mga kailangan ng mga documents, mga legalities, kung ano yung mga kailangan mo as a buyer or as a seller. So, you need to ask for help, or you need to ask for the services of professionals like salesperson or licensed broker. Sila yung mga right person na dapat mong itap when it comes to dealing with properties. At the same time, may mga promo din yan silang mga nalalaman kung saan yung mga properties na may mga magagandang offer. Then, may mga discounts and everything. Ganon siya. Then, ating next point is legalities. Yung mga documents na i-prepare. Dahil napaka-importante po ito, lalo-lalo pag ipag-deal ka ng mga properties. So, you need to understand na kailangan po ninyo ng mga papers. Huwag kang makipag-deal, dapat black and white always. Pag magbabayad ka, pag maghingi ka ng mga title, yan. Lagi mong tatandaan na you need to ask for copy, mga certified copy. Dapat ganun. And lastly is yung profit for renting. So, kung ipapasok mo siya for rental, magkano ang possible na kikitain mo? Of course, alam na mga real estate practitioners yan kung possible na magkano yung mga kikitain kung ipapasok mo siya as rental yung property, or feasible ba siya for rental properties.
So I guess that's pretty much it, and I hope to learn something out from this video. If you do, please do consider subscribing my channel. You can tap that notifications bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload just like this video.